Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon, umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo,
Hindi pare-pareho ang halagang ipinagkatiwala sa mga alipin. Yung isa binigyan ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Bakit kaya iba-iba? No? Bakit hindi na lang pare-pareho ang binigay? May paborito ba ang Diyos? Is God playing favorites? Una sa lahat, ang ibinigay ay hindi regalo. Sinabi nga sa Ebanghelyo, ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Hindi ibinigay, ipinagkatiwala lamang. At ang ipinagkatiwala ay sisingilin din balang araw. Pangalawa, binigyan na ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Kaya naman, hindi pare-pareho ang ibinibigay ay dahil alam ng Diyos ang ating kakayahan. Ang binibigay sa atin ay kung ano lamang ang kaya nating pamahalaan ng maayos at kung ano lamang ang kinakailangan natin upang tuparin ang ating misyon sa mundong ito. Ano ba ang punto para sa atin ngayon? Ang pinagkakatiwala lang ng Diyos ay ang naaayon sa ating kakayahan. Lahat tayo ay may problemang kailangan lutasin sa ating buhay. Ang problema natin ay hindi masyadong magaan para sa atin. Hindi rin naman ito sobrang bigat na hindi na natin ito makakayanan. Eksakto lang ito sa kung ano ang kaya natin. Yung iba sa atin ay binigyan ng talento. May taong mas magaling sa atin at meron din namang hindi kasing talentado natin. Pero kung ano ang meron tayo, yan ang sasapat upang palaguin natin at gamitin natin para sa Diyos. Kaya naman minsan may mga iniimbita ako, inaanyaya na maging coordinator ng ministry or maging leader sa parokya. At yung ilan sa kanila ay natatakot at sinasabi, naku padre, wag na lang ako kasi baka hindi ko kaya yan. Parang ang bigat ng responsibilidad. Kapag tanggapin ko yan ay baka hindi ko magampanan. At lagi ko namang tinutugon, kapag tinawag ka ng Diyos at ipinagkatiwala sa iyo ang responsibilidad na yan, sakto lang yan sa iyong kakayahan. God will not give you something that you cannot handle. Kung ibinigay yan ng Diyos sa iyo, tutulungan ka niya na maging matagumpay. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ikinukumpara ko ba ang meron ako sa iba? Paano ko isa sa puso na ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin ay eksakto lang sa makakayanan ko?